Magandang araw, ako si Miss Gonzales, 45 years old na nagtatrabaho dito sa DLS-UMC. Na-diagnose ako ng mucoepidermoid carcinoma stage 3 last July 2022. Nakapako yung bukol ko, napangalumbaba ako doon sa table ko that time. Then, may nakapa akong bukol, inobserve ko 1 week. Then, after 1 week, nagpunta ako kay Dr. Mendoza. Nagpa-check ako dahil may ubosipon ako noon, hindi nawawala. Pina-antibiotic ako ni Dr. Mendoza. 1 week again. After noon, hindi nawawala yung bukol ko. Sabi ko, parang lumalaki siya, Doc. Sabi ni Doc, gusto mo biopsy natin? Sabi ko, ayoko. Tanggalin bago i-biopsy. So, sabi ni Doktor, sige, gawin natin. Ginawa namin ng minor operation. Then, after nun, pinabiopsy namin yung nakuhang bukol. Hindi magandang bukol lang nakuha sa akin. Pinapatest pa uli siya ng isang test na dinala ko sa PGH yun. November, nakuha ko yung result na metastasis na siya. Nung pagkita ko pa lang dun sa result, pagbigay pa lang sa akin ng result, nakalagay dun, nabasa ko talaga agad metastasis. So, ang pumasok sa akin, sa isip ko talaga, kalat na. So, hindi ko alam kung saan siya kalat. Then, after nun, bumalik ako kinabukasan, Saturday yun, kay Dr. Mendoza. Sabi niya sa akin, magsama daw ako. Sinama ko yung sister ko. Then, pagkasama ko sa sister ko, ayun, in-explain sa akin ni doktor na kalat nga siya, kung anong operation ang gagawin niya sa akin, kung okay ba lang daw sa akin na maraming hiwa sa leeg, okay lang, sabi ko, basta gawin niya lahat ng makakaya niya. Sabi ko, medyo may takot ako, syempre. May takot ako dahil yung word na cancer, hindi ko alam kung gagaling ako doon o hindi. Unang-una, may anak ako. Yun talaga inisip ko, yung anak ko. Tsaka, na umaasa. Maliit pa kasi yung anak ko, 12. Kaya, isa rin siya sa nagpalakas ng loob ko na lumaban talaga sa sakit na to. Sa totoo lang, hindi ko naisip na magpa-second opinion or pumunta pa ng ibang hospital para lang makapagpagamot. Andito na kasi yung heart ko sa DLS-UMC. Andito yung comfortable ako na dito ako makapagpagamot. Yung trust ko sa mga doktor na isa sila sa makakapagpagaling sa akin. Alam ko na kumpleto ang DLS-UMC sa lahat ng kakailanganin ko. Explain nila sa akin kung ano yung sakit ko, kung papaano nila gagamutin, kung ano yung mga kailangan kong gawin. May konti akong takot na naramdaman actually dahil parang another operation nga na naman. So, hindi ko na alam uli ang mangyayari sa akin doon sa pangalawang operation. Kasi madami na kasi siya sa bibig, sa leeg, ganoon. Yung support ng mga ka-office mate ko and then ng superior ko, sabi niya sa akin, magpagamot ka, magpagaling ka, huwag mo kaming isipin dito, kami ang bahala. At pagbalik mo naman, may babalikan ka pa ring trabaho. Yun yung pinanghawakan ko pa din, na may babalikan akong trabaho. Actually, nung minor operation pa lang, nag-50-50 na daw ako, sabi ni Dr. Changki. Sabi niya sa akin, baksak yung BP ko, yung oxygen ko, then binalik niya, okay. Then, nag-set kami November uli ng major operation ni Dr. Mendoza.
dahil may nakitaan uling bukol sa ilalim ng dila ko. Then, binuksan yung left na neck ko. Nung ako ay naoperahan, hanggang sa ako ay naka-admit, everyday niya akong dinadalaw. Then one time, nakita ko ni Sister Vicky sa 3501 ako naka-admit noon. Sabi niya, pupasok niya sa akin, parang kilala kita. Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko, opo. Tapos sabi ko niya, staff ka dito? Sabi niya, opo. Tapos, hinipo niya ako. Sabi niya sa akin, magpalakas daw ako, magpagaling daw ako. Isa rin yun na nakapagpalakas yung mga taong nag-e-encourage na lumaban sa sakit na to. After operation, umuwi, nagpagaling, nag-set uli ako ng therapy ko na, ng radiation. Yung radiation ko, 32 radiation every day. Habang ginagawa yun, ang sakit, ang hirap ng dinanas ko na hindi ko alam. Sabi kasi sa akin ni doktor, mangingitim lang daw yung leg ko. Sabi ko, okay lang yun, hindi naman ako maarte. Tapos hanggang sa hindi ko na kayang kumain, sunog na yung leeg ko, yung bibig ko, panay singaw, liquid na lang ang kinakain ko. Hanggang gusto ko na nga sumuko, parang ayoko na nga ipagpatuloy yun eh. Sobrang hirap na talaga. Actually, 33 dapat yun. Tumawad lang ako kay Doc. Sabi ko kay Doc, Doc, baka pwede 32 na lang. Sabi niya, sige. Tumawad lang ako ng isang araw. Pinag-graduate naman niya ako. Then, alam niyo yung doon sa radiation, nakakatuwa sila. Nakakagaan ng loob yung mga nurse doon na nagkaasikaso. Ang saya-saya nila lagi. Lalo pag dadalang ko sila ng pandesal sa umaga. Kasi gusto ko maaga ako ng paparadiation eh. Gusto ko nga, basta early in the 7 a.m. andyan ako. May dala akong pandesal, butter. Tuntuhan na sila doon. Naging ka-close ko na rin sila. Nung matapos na yung radiation ko, siyempre, sa bahay na ako. Doon ko na siya ginagamot. Nilalagyan ko na siya ng Flamacid, nilalanggas ko, nililinis ko na. Inalagaan ko rin talaga siya sa mga gamot. Hanggang sa unti-unti na ako nakakaskain ng from liquid to solid, unti-unti lang. Kumbaga, kung dati as in gatas lang, hanggang sa bine-blender yung food ko, hanggang sa unti-unti na ako nakakain ng, so, yun, okay naman siya. Hanggang sa naka-recover na rin ako. Hanggang ngayon, dire-diretso yung pagkain ko, kaya ang laki-laki ko na. Hindi na halatang may sakit ako. Tinawagan ako ng HR, dahil 6 months na yung rest na ano ko eh. 6 months na sabi niya ng HR sa akin kung makakapag-report pa daw ako. Mag-report ako kung kaya ko pa raw mag-work. Then, sabi ko, opo, kaya ko. Then, after ng Holy Week din yun, ng April, nag-report ako. Then, nag-start din agad ako ng work. Nung pagpasok ko sa work, okay naman yung mga kasamahan ko. Winelcome nila ako, masaya sila na nakabalik ako, na continuous yung trabaho ko na parang walang nangyari. Alam yun na parang wala lang, hindi ko na feel na left out ako na dahil may sakit ako, special ako, hindi naman ganoon. Doon pa rin ako na-duty sa pinag-dutihan ko. Actually, nung pagbalik ko ng work, talaga naging motivated ako eh. Lalo na dun sa mga patient na nakakaharap ko. Lalo na pag nalalaman ko na may cancer sila, sinasabihan ko talaga sila na gagaling tayo, laban lang tayo, basta ituloy mo lang. Doon sa mga tao na tumulong sa akin, unang-una nagpapasalamat ako sa DLS-UMC. Pangalawa kay Dr. Tony Ramos. Thank you, Doc, sa lahat ng blessing mo. And
Thank you rin dun kay Dr. Daniel Jose Mendoza, Doc Chunky. Thank you talaga. Thank you sa inyo, sa staff, sa nurses. Salamat. At saka, salamat dun sa lahat ng caring na ginawa niyo sa akin. Yung plan ko sa life ko at saka sa anak ko, more on time. Then, dito sa work, malit lang buhay natin eh. Maiksi lang. Siguro more on happiness na lang ako. Ayoko na ng masyadong stress. Less stress na tayo ngayon. Happy life lang. Actually, sabi ko kay dun sa mga may cancer, kaya natin, lumaban tayo, magpapagaling tayo. I-encourage ko talaga sila na okay lang ang may cancer. Nagagamot siya. Hindi naman lahat ng cancer nakakamatay. And ngayon, nakapagpa-PET scan na ako for the second time. So, lumabas ang result. And sabi ni Dr. Mendoza, cleared na yung cancer ko. So, masasabi ko na after 3 years, survivor na.